Okay, meron ding nagtitrade dito ng Bitcoin. So once again, I'm Coach Ryan. This is our Smart Move Indicator session for tonight. Okay, now let's move forward. Let's start. Later na mag-questions, focus muna tayo dito para mas maintindihan. Okay? Reserved or you can type it there and we will go back with your question. So, unang-una, bakit ba natin gagamitin ang mga indicator na ito? Simple. Ito ay isang cheat codes na tutulong sa'yo na papaldo ng mas mabilis. So, since baguhan lahat dito, since meron pang kaka-enroll lang, so hindi masyado nyo pang alam kung paano mag-trade. So, dito, i-discuss natin the basic importance of trading. Okay? Sa pagte-trade. So, dito sa Smart Move Indicator, parang, meron kayong ina-analyze, pero pagdating dito sa Smart Move Indicator, magiging confirmation sa mga inalyze nyo. Okay? So, dito, walang hula-hula kasi pinag-aralan nyo. So, gagamitin natin tong Smart Move Indicator just as our confirmation. So, bali, help na din. So, we're not saying that our indicators are 100% win rate. Kasi pag ganyan ang marinig nyo ng mga pangako ng mga advertisements dyan, na dito ka na sa amin mag-join kasi 100% win rate yung mga cheat codes namin, it's a big no. Why? Digital lang to. AI yung nag-scan. So, hindi perfect. Mas perfect pa tayo kasi nag-a-analyze tayo na maayos. So, this will be just our confirmations. We need to understand how the chart goes or how the market goes. Para itong mga indicators natin, it's just confirmation. Yes, mataas din yung win rate nito. So, nasa mga 80 or 87%, yan. Not 100%. So, let's move forward. So, ano ba yung mga indicators na makikita natin dito sa ating Smart Move Indicators? We have 5 major indicators. So, what are these technical indicators? Unang-una is buy and sell signals, support and resistance zones, market structure, pang-apat is the retest zones and the oscillator. So just imagine isang indicator, smart move indicator, 5 yung pinapakita na mga indicators dito. So paldong-paldo, di ba? Kasi 5 indicators yung confirmations natin dito. So unang-una, let's go with our buy and sell signal. So alam naman siguro natin paano magpindot ng buy dyan at saka sell, tama? So, since nandito na, alam niyo na paano mag-trade din, in-explain na dun sa trading executions, paano gamitin. So, we have to analyze our market. So, please lang, if you're a good student, walang magsulat. Okay? Just listen. Okay, now, ngayon, may makikita kayo sa Smart Move Indicator natin na mga signal. May sell, kita nyo dito sa screen natin, may buy na signal, dito naman, nag-buy na signal, sell. So, coach, ano bang ibig sabihin niya na merong magbabuy at saka magsisell na signal? So, unang-una, ito na ang isa sa gagamitin nyo. Pag may puputok or may lalabas na signal na sell, it means you position your trade on a sell. So, di ba, yung natutunan natin dito sa Hero 30 is the XAU Sniper, which is 5-minute time frame. So, yung pinapakita sa SMI natin is a 5-minute time frame. So, pwede natin gamitin at the same time yung strategy ng XAU nito, Sniper. Kasi 5-minute time frame lang. So, pag once merong lalabas na sell, sumabay ka dun, o once nag-positive na yung position nyo, close nyo agad. Kasi, yung ano din natin is, kailangan lang tayo kukurot. Okay? Ano ba yung kukurot? Kuha lang tayo ng konti. Kasi per candlestick yung
tinitrade natin, 'di ba? Sa XAU Sniper. Dito din, merong lumalabas. Pag maglabas ng signal ng sell, okay, you position your trade in a sell, tapos nag-positive na, close nyo agad. Antay na naman kayo ng signal na ilalabas ni SMI, o lumabas na naman si buy, o sabay na naman kayo mag-buy. O, 'di ba? So, makasakay na naman kayo na makapagpaldo ng kahit konti. So, just imagine in one day, nag-scalping lang kayo ng 10 times, nagpaldo kayo ng every trades nyo na 5-minute time frame is ano, let's just say $2 or $1. So just imagine, sa isang araw, meron kang, let's say, $50 or $12. Malaki na yan kung iipunin mo yan every day. Tama? So ilang oras sa isang araw, di ba? 24 hours. So, kailangan ka lang mag-trade ng 30 minutes a day. Oh, it's okay. So, antay-antay ka lang dito sa SMI. May signal na sell, lalabas, sabay ako, pak. Close ko na kasi nag-profit na. Mamaya na naman, antay na naman ako if mag-signal dito. So, nakita nyo dito, Coach, bakit ang taas? Sell. May nakalagay sell plus. So, if sell yung position, konting ano lang, baba yan. Pag meron kayo makita na buy, konting taas. Pag may nakalagay sell plus, it means mataas yung aabutin niya, pero hindi diretso. Okay? As you have seen here in our slide na sell plus yung sinignal niya, pero bumaba siya, mataas yung binaba niya, pero hindi isang bulusukan lang. Okay? So, nagre-retrace yung mga candlesticks, tapos, pero, yung ano niya, trend is pababa talaga. Okay? So, pwede kayo per candlestick sasabay, XAU Sniper, gamitin nyo dito, which is papaldo talaga kayo. Dito naman, nagsignal naman ng buy plus, okay, sabay ka na naman. So, ganun lang, simple. Pag may lumalabas na mga signals na buy and sell, then you can sabay there. Okay, let's move forward to another example of our buy and sell. So, ano pa to? Eto, meron din dito, buy. Signal ng buy, position kayo ng buy. Pag nag-positive na, close agad. Be, antay na naman ako later. Check ko na naman sa Zoom link. O, pasok na naman ako. Mayroon na namang signal na sell. Sabay na naman kayong sell. Ganun lang. So, isa to sa mga indicators na nasa cheat codes natin na SMI. So, buy and sell, sabay-sabay, kurot lang, kurot. Gamitin ko sa XAU Sniper dito, pwedeng-pwede. Okay? So, next. Ito yung support and resistance zone. So, unang-una, meron na tayong buy and sell signal. Sunod naman, meron tayo si support and resistance. So, ano ba itong si support and resistance? Ito si support, ito yung sahig natin. Ito si resistance, ito yung ceiling natin. So, nakita nyo dito sa screen natin na merong shadow na blue, tama? Dalawang shadow na blue sa baba at saka sa taas. So, dito sa baba, ito yung flooring natin. So, it means ito yung support area natin. Okay? Tapos dito sa taas is our resistance area. So, ano ba yan support and resistance, coach? It means that pag nagbaba yung candles natin or the trend here, bumaba siya hanggang dito lang. Nagre-ranging lang siya within this area. So, aside from the support and resistance, gaya dito, nagsignal ng sell, bumaba siya, pero hanggang dito lang na area, tapos nagsignal naman ng buy, umakyat, dito lang din na area. So, hindi siya lumalagpas. Tama? Baba na naman, sell signal, baba, pero umakyat. Signal lang pa ng buy, umakyat. Pero hanggang dito lang na area. So, from our support, umakyat lang hanggang resistance area natin. So, pag ganito, it means nasa sideways lang yung takbo ng trend natin. So, pagdating dito, anong na-observe nyo? Nag-signal ng buy. Ito yung resistance area. May nangyari. Anong nangyari? Merong breaking of structure. So, pag may breaking of structure, it means mag-iiba na yung structure. Potential to entry our buy. Okay? Tutuloy pa ng buy. Kasi, break niya. Ito yung resistance natin eh. Pero nag-break siya. So, tumuloy pa.
So, isa yan sa hint natin. Aside sa buy and sell na signal, aside sa support and resistance, ang ano nyo lang, i-remember nyo lang is pag merong breaking of structures, that's a potential na or greatest opportunity na makapagsabay tayo mag-trade. Kasi tataas pa yan. Okay? So, dito sa other example natin, dito din, support and resistance, nagsignal ng buy, umakyat, dito lang na area, sell, bumaba, dito lang na area, buy na naman, nagsignal na naman, umakyat. Oh, so, ganito lang, within this area lang. Hindi siya talaga nagtuloy-tuloy. Pero pagdating dito, nagsignal ng buy, tapos nag-break na siya dito na line. So, it means tutuloy pa ng akyat. So, try to observe that sa kahit sa MT5 nyo. Okay? Ito yung sinasabi ni Coach Ryan na merong support and resistance within this area. Antayin ko if merong breaking. So, saan ba siya magbe-break? If it's sa taas ba siya mag-break or dun sa baba? So, if nasa taas, normally, it's a buy. If nasa baba, it's a sell. Gets? Gets ba? B-type, gets. Kung nakukuha ba or mabilis ba ang pag-explain ni Coach Ryan? Gets? Wala, parang walang na-get. Oh, akala ko naghang ako or yung keypad nyo lang dyan or your keyboard yung ano. So, kuha. Okay, let's continue. So, dito nakita nyo na merong breaking of structure. So, tumuloy na ng akyat. Tapos, nagre-ranging na naman siya dito. Meron na namang support and resistance within this area. Tapos, nag-break na naman siya dito, pababa, bumaba. Okay? So, our support and resistance, if there are breakings of structure, that is the greatest opportunity na makapagsabay tayo ng position. Okay? It's either kung sa taas magbe-break, it means we have to position our trade into buy. If nasa baba yung pag-break, so it means sell. Okay? Gets? So, let's move forward. Let's go with our market structure. So, ano itong market structure natin? So, the market structure, ask ko lang, anong structure to? Anong trend or market structure to? Okay, down. Okay, very good, Glenn. Very good student. Sumasagot agad. Next, other from down, ano pang term or ano pang tawag sa down natin? Okay, later na yung recording. Bearish. Okay, very good. Bearish. So, eto downtrend. Obviously, merong higher low, lower high, lower low, lower high, diba? Lower low. So, ganun lang. So, pababa. So, try to discover there in your MT5 cellphone or you ask your coaches, Coach, paano ba maguhit ng line? Kasi sabi ni Coach Ryan, maguhit daw kami ng dalawang line. So, you have to draw there like this. Dalawang linya para ma-identify nyo na pa-downtrend. So, dito, nag-signal ng buy, sumabay kayo, kumurot lang, nag-positive, close agad. Umakyat. Tapos, nag-signal na naman ng sell, sumabay, using XAU Sniper, 5 minutes time frame, pack. Nag-positive, close agad. Ganun lang, simple. So, within this area, nagre-ranging lang. Okay? Dito lang siya, hindi siya tumutuloy ng akyat. So, meron din tayong mga buy and sell signal. Pero pagdating dito, nag-signal ng buy, pero anong nangyari? Merong breaking of structure. So, nag-change na naman siya. Instead of downtrend or bearish, paakyat na siya. It means pa-uptrend na naman. So, nag-break na siya dito na structure. So, hindi na siya bababa. Okay? So, kasi tumuloy na siya ng akyat. Okay, next, another example natin is this one. Our uptrend or the bullish trend. So, bull, kanina, bakit bear, bearish, bear. The bear attacks downward. The bull attacks upward. So, pataas, pa-uptrend. So, meron tayong, alam naman natin na meron higher high, higher low,
higher high, higher low, pag ganun, pa-uptrend. So pagdating dito sa taas, meron na namang ano, breaking of structure. So yan lang ang mga um, mas magandang opportunity na tutuloy pa yan ng sell. So dito, paldo na kayo kasi every candlestick lang pwede nyong gamitin sa XAU Sniper dito within this range. Tapos meron pang sell at saka buy na mga signal na lumalabas, sobrang paldong-paldo. Tama? So, gamitin nyo tong SMI din natin. Kasi we are not sharing this if this is not effective also. It also help us confirm our own analysis. Okay? So, pag mayroong breaking of structure, you extend your sell position kasi nagpababa na siya tuloy-tuloy. Hindi na siya akyat. Okay, so next, let's move forward to our another indicator. This is what we call retest. So it means after every breakings of structure, meron muna retest. Okay? So ano ba yung retest? Hindi siya, for example, dito sa signal natin dito, 'di ba, nag-buy, umakyat, nag-signal ng sell, o bumaba dito, tapos dito, nag-signal na naman ng buy. Pagdating dito, signal ng sell. Pero hindi siya bumulusok ng sell. Nagre-retest pa siya. So, nakita niyo itong shadow, ito yung retest zone. So, within this area. Coach, paano ba ilagay yan si shadow dyan dito sa ano namin, sa MT5 namin? Hindi natin magagaya to. Kasi our smart move indicator is customized. So, binayaran to tapos para lang talaga to sa SMI na indicators natin. So, sa MT5 natin, yung the usual na makikita natin is the moving average. So, nakita niyo dito, nandito yung retest zone, it means pababa. So, kung sa cellphone nyo, yung moving average nyo, if nandito sa taas, tapos yung mga candlestick nasa baba, it means sell. Pagbaliktad naman, if yung mga retest zone natin is nasa sa baba, tapos yung mga candlestick nasa taas, it means a buy na trend. So, paakyat yan, pero nagre-retest pa. So, hindi siya diretso bumubulusok ng pababa kasi sell yung position dito. Hindi siya dumiretso. Nagre-retest pa siya. So, another example is like this. O, di ba? Observe nyo yung pa-uptrend na buy na signal, umakyat, nag-retest pa dito na area. So, balik dito, ganito lang na area, tapos umakyat na naman, nagsignal ng sell, bumaba, pero makikita nyo obviously na nasa baba yung retest, yung itong shadow. So, dyan sa MT5 nyo, yung moving average nyo nandito sa baba. So, the moving average, hindi kamukha ng shadow. Dalawang line siya dyan sa MT5 nyo. Okay? So, if wala pa kayong mga moving average, then try to contact your coaches para maturuan kayo. Paano? So, next is our oscillator. This is our last indicator. Tama? Di ba 5 yun? Una is the buy and sell. Next is our support and resistance. Yun. Third is our, ano ba yun? Retest zone. At saka meron pa tayong market structure. Okay, market structure pala. So, una, buy and sell, market structure, retest, zone, tapos ito yung escalator, yung pang-5. So, unang-una, di ba merong signal na buy and sell, lumalabas, sumasabay ka. So, itong oscillator natin, itong nasa baba. Etong kulay green at saka red. So, anong nandito? Pag red, it means a sell. Pag green, it means pa-buy. So, you have to use this as our confirmation also. If nag-signal dito ng buy, confirm ko sa oscillator, pa-buy ba talaga? Okay. Confirm, kasi paakyat din dito. Signal ba dito sell? Okay, confirm. Pa-sell, bumaba.
Okay, self by, signal, confirmation by. Okay, so ganun lang. So you can have it, makikita nyo dito sa SMI natin, you can also confirm it sa oscillator natin. Okay, gets? So next is another example of our oscillator. So merong signal dito, by, so by dito na area. Cell, merong cell. Confirm lang natin. Okay, nagsignal na naman ng buy. Okay, buy, confirm. So, ganun lang. Pag antay ka na naman, pumaldo ka na naman, signal na naman ng cell, sabay ka na naman, pack, nag-positive na, close agad. O, diba? Confirm lang. Ganun lang. Simple, pinadali talaga ang pag-trade nyo. O, diba? So, next is eto yung the usual. So, once magpasok kayo, coach, paano ba makapasok dyan sa SMI? So, lahat ng hindi pa naka-request, you have to request. You ask the form to your coaches para makasubmit kayo to join, to request channel. Join to channel like SMI, our DJ30, our Surefire, na mga natin, na mga cheat codes. So, you have to request para i-accept kayo. Just make sure na yung VT markets nyo connected sa community natin or connected sa coaches nyo. Pag nag-submit kayo ng request, so be patient. Antay naman kung ma-confirm kayo. Huwag maging apurado, kung baga. Huwag magmadali kasi may process. So, once nag-submit kayo, i-check pa yan if connected yung VT markets nyo. If hindi, hindi kayo maa-approve. Simple. If hindi kayo na-approve pa, try to check kung tama ba yung VT markets nyo or baka mali yung name nyo kasi may instruction doon na once mag-request kayo, make sure that your Telegram is your real name. Okay? Kasi merong iba dyan nagagalit. Hindi pa ako na-approve, nag-request na ako. O, hindi pa naman coach ang may mali kasi kayo naman, hindi nyo change yung name nyo into your real name. Marami pa kayong alias. So, real name tayo dito. Okay? So, just follow instruction. If hindi connected yung VT markets nyo, try to reach out your coach kasi meron tayong process pa na ma-transfer yung account nyo sa mga coaches nyo. Okay? So, ito yung SMI na itsura pagpasok nyo sa Zoom link. Punta kayo sa Telegram, merong Zoom link doon, enter lang kayo doon. So, makikita nyo ito. So, if ever nagtrabaho kayo, gusto nyo mag-trade, at saka gusto nyo gamitin sa SMI, join lang kayo, pasok lang kayo agad dun sa Telegram nyo, tapos Zoom link, ito yung makikita nyo. So, ito, may signal na cell, sabay nyo, using your XA sniper, pwede din. So, ganito. So, dito, di ba, kita nyo. Signal naman ng buy, umakyat. O, di ba? So, medyo dito lang sa support and resistance area. O, pag rin dito, merong breakings, gamay, bumaba konti, gamay. So, dito, umakyat na naman. Nagsignal na naman ng sell. O, ganun lang. Simple, kurot-kurot lang. 5 minutes time frame, pak. Profit, mamaya na naman. Exit na muna ako sa Zoom. Pasok naman ako mamaya. So, ganun lang. Simple. Pinadali yung buhay niyo sa pag-trade. So, you are so blessed. Kasi sa 5,700 na binayaran niyo, sulit na sulit. Lifetime access pa. Okay? So, meron tayong mga iba't ibang klase ng symbols ng chart natin. So, pag once ganito, flag pole yung itsura or that's what we call the bullish flag. Pag nag-akyat yung candlestick tapos nagre-ranging lang siya dito so within this area, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat. So, anong dapat nating antayin dito if merong breaking of structure, tutuloy na yan ng akyat. So, this is what we call bullish kasi paakyat na siya yung change of structure niya. So, dito din. Ito yung SMI natin, itsura, flag. So, pagdating dito, okay, nagre-ranging, tapos nag-break of structure na siya, potential na aakyat pa yan ng buy. So,
malaking tulong din yung guhit-guhit na line. Okay, so you can draw there sa MT5 nyo. Next is another example of our bullish flag. Ito, ayun. Ito. So, di ba? Okay. Bullish flag. Next, another example of our symbols is the cup and handle. So, kitang-kita, obviously, para siyang cup na may handle. So, dito na area, pag ganito yung itsura, pak, gawa kayo ng line. This is our resistance line. Pag merong breaking dito na area, pak. Breaking of structure, aakyat yan, pak. Magsabay ako ng buy, kukurot lang, nag-positive, close ko agad. Okay, ganun lang yung ng ating market. So, pag cup and handle, merong resistance area dito. Pag merong breakings dito na area, umakyat. So, nakasabay ka na naman ulit. So, ganun lang. Okay, here are the most important Forex trading rules every trader should follow, especially if you want to become consistently profitable. Ano ba itong ibig sabihin ng consistently? Patuloy lang sa pag-practice, practice hanggang maging profitable na. Okay? So, next is we have the rules. You have to stick or we have to follow our rules para mas safe. Okay, number 1 is always use risk management. Risk only 1 to 2% of your capital per trade. So always set a stop loss before entering a trade. This is to protect your account. Coach, bakit naman ako mag-stop loss? Aantayin ko na lang na bumalik. Nag-position ako ng buy. Pero naglagay na ako ng take profit. Yes, it's okay. Pero meron times na busy ka. I know some of you or most of you are working kung saan man kayo ngayon. So kung magti-trade lang kayo, mag-position kayo dito, lagyan nyo na lang ng stop loss. Kasi hindi naman talaga natin predict na tutuloy yung akyat, merong mga retraces, di ba? Merong mga retest. So kahit bumaba yan, nag-position kayo ng buy, naglagay kayo ng stop loss, hindi pa na-reach yung stop loss, pero nag-change ng structure, bumaba yung candlestick nyo, tapos, o diba, na-hit yung stop loss, nag-close, kahit maliit lang yan na sunog, at least, meron pang naiwan. This is to protect your capital. Kasi kung hindi tayo maglagay din ng stop loss, hinayaan natin yung position natin na trade, na busy ka sa trabaho, nakalimutan mong i-off. O, di ba? Baka pag check mo, na zero balance na. O, so anong mangyayari pag ganyan? Si coach yung may sala. O, si coach yung may sala. Nasunugan ako. Ay. Most of the students are blaming on the coaches sa lahat ng mga mistakes nila. So, learn from your own mistakes. So, this is to protect your capital kasi negosyo nyo to. So, wag natin hahayaan na maubos yung capital natin. So, we have to use the stop loss. Para at least na-loss man kayo, maliit lang, hindi siya naubos lahat. Meron ka pang trade, matitrade for the following day. Okay? So, ganun lang. Raise to reward, 1 to 2%. So, 1 to 2 position at a time lang muna. Lalo na sa mga baguhan, huwag mag-trade ng marami. Kasi if maraming entries, tapos yung ano nyo pala, yung balance nyo or yung capital na ni-deposit nyo is $100 lang. So, normal, mauubos kasi dalawa yung position nyo. Hinayaan nyo pa, nag-retest pa yan. O, hindi na aabutin yung balance mo. Okay, so mas better one position at a time. Pag nag-profit, okay, paldo, relax na naman. Ganun lang. So, trade with a plan. So, kailangan nyo i-define your entry, exit, and risk to reward ratio. 1:2. So, ito yung sabi ko na, kailangan natin planuhin. Kailangan natin basahin. Uy, uptrend. Ito yung sabi ni Coach Ryan, pa-uptrend. Pag merong higher high, higher low, di ba? Ganun lang. Tapos yung dalawang linya, naguhit na ako. Pag merong break of structure, ganun lang. Isang position lang muna. Kapag nag-profit, close ko naman, mamaya na naman.
This is a risk to reward ratio. Okay, never trade based on emotions or impulse. Ano ba to? If medyo hindi maganda yung araw nyo, better not to trade. Kasi it would affect your decision making. So, hindi ka makapag-analyze, hindi ka makapag-focus ng maayos. So, follow your trading strategy strictly. Okay? Next is number 3. Control your emotions. So, don't chase losses. Kung nag-loss ka, huwag ka nang mag-revenge. Huwag ka nang bumawi kasi it will totally lost your balance. So, if nag-loss ka ngayon and then try to relax. Bukas na naman. Meron pa namang bukas para makapag-isip ka na maayos. Kasi if galit ka ngayon or if meron kang ka-commotions ba sa trabaho mo or nagalit ka dun sa kaibigan mo or what, do not trade na kasi maaapektuhan din yan. Kung nag-loss ka, wag ka nang mag-revenge kasi gusto mong bawiin diretso. No, wag na. Bukas na naman. Okay? Baka maano mo, ma-cover up na lang yung losses mo on the previous ano. Okay? So next is stay calm after wins, avoid overconfidence. So, kada panalo, kada paldo, relax. Bukas na naman, o, 'di ba? Makakatulog kayo ng maayos. Kaysa mag-close kayo na nag-loss, hindi kayo makakatulog niyan. Balik ka sa akin if makakatulog ka kung nasunugan ka. So, be patient, wait for the right setup. Okay? 4, focus on market timing. So, wag diretso-diretso. Kaya, tinutunan nyo to, nagbayad kayo ng 5-7, tapos nagkapital kayo. So, you have to focus. You have to inhale, exhale bago kayo mag-umpisa. Pwedeng sabayan ng prayers, 'di ba? Para merong mga tamang vibrations. So, trade only during major sessions, London, New York, kasi doon yung time na malikot si candlesticks or the buyers and sellers are very busy. Naghihilaan, okay? Kasi kakabukas lang ng market. So, avoid trading during low volume or major news. So, always remember na pag may mga balita, importante din yan kasi it will really affect our market. So, check nyo dun. Punta kayo dun sa Google nyo. Check nyo si Forex Factory Calendar kasi every day meron niyang news. If may high impact news, it is color red. So, pag may high impact news, huwag kayo mag-trade unless you are a skilled trader. Kasi yung iba, kahit may high impact news, if skilled trader, great opportunity din namin sa mga marunong na mag-trade. Pero if baguhan pa kayo, huwag na lang kayong mag-trade. Baka maubos yung balance nyo. Okay? Fifth, ang oras niya. Fifth, master price action and technical analysis. So ano ba yon? Learn how to read candlestick patterns. So you can search or you can read wag yung memorizing lahat talaga. Basta yung mga basics na mga candlestick patterns, it is very helpful na. So basics lang tayo dito. Wag na natin ikomplikado yung utak natin kasi gaya din sa pag-aral ng kolehiyo at saka elementary or ano ba yan? Pagdating ng college, meron ng mga major in mathematics, major in trigon, ano ba yun yung mga math yan? Ang ending, pag nakatrabaho na 1+1 lang din. So, ganito din dito sa forex trading natin. Yes, very, if talagang tutunan mo, very risk, very hard, but kung basics lang, papaldo naman. 5-minute time frame, XAU sniper, ang dali. So, pinadali na yung trade nyo. So, you have to, memorize also the support and resistance, yung in-explain ko kanina, tapos yung mga trends. If it's a downtrend, uptrend, bullish, bearish. So, mga ganun lang. Kailangan yung mga basics natin. You have to analyze that, check on, not only in 5 minutes time frame, you check all the time frames to confirm kung uptrend ba talaga or pa-downtrend ba talaga. So, don't rely solely on indicators. So, kailangan mag-analyze kayo sa sarili nyo. Check nyo yung chart.
So, if analyze nyo, okay, sige, ganito. Dito ako magpo-position ng buy. I-confirm ko sa SMI, tama ba yun? Confirm ba na ito din sa SMI? Oh, so, itong mga indicators natin, it is just make it just confirmation sa na-analyze nyo. Kasi iba pa rin yung analyze ng utak natin kaysa AI lang ang nag-analyze. Hindi perfect. Maski na tayo, hindi din perfect. Pero yan, ginagamitan natin ng confirmations. Okay? Okay. So, yun. Next is, ihanda na yung questions. Malapit na tayo matapos. So, keep a trading journal. So, kailangan nyo ng notebook. 'Di ba? Doon sa kick-off, meron kayong sinusulat sa notebook na, ano ba yun? I'm happy and blessed that I will income. Oh, 'di ba? So, ganun din. Gamitin niyo yung notebook niyo at isulat niyo yung mga trading niyo. Where did you enter, where did you exited, and what you have learned, or kung saan kayo na nagka-mistake o nagkamali, or kung nasunugan man kayo, anong nangyari nun para sa susunod hindi na maulit. Mas ma-improve pa. Kasi yes, yung mga coaches dito, tinuturo namin lahat. Lahat na natutunan namin, lahat ng na-experience namin, sinasabi na namin sa inyo para hindi nyo ma-experience. Pero it depends upon you. Ikaw din ang makapag-decide. So, in every mistakes that you have, you know that you will learn something from it. Okay? So, next is 7. Be consistent and disciplined. Consistency builds mastery. So, di ba? Follow your rules even when tempted to break them. So, consistent lang sa practice. So, mga coaches dito, sinasabi, demo muna para maka-practice kayo. I-retest nyo itong SMI natin. Yung mga cheat codes natin, i-retest nyo using your demo bago kayo mag-live account. Kasi kayo mismo ang nakaka-assess sa sarili nyo. Okay? So, now, let's move forward to the last. Parang may last pa. Ano ba yung last? Here. Parang wala na. So, yun lang. So, questions. Type nyo yan. Ano ko lang charge. So, write your questions there para sagutin ko. This is the question and answer portion. Okay? Sige daw. Ayaw na niya. I-type nyo yung question and answer nyo. Coach, minsan delayed po yung signal. Okay, so delayed yung signal, it means you refer on your own. Check nyo yung cellphone nyo kasi may iba, malakas yung internet, lalo na sa'yo, kung ano yung real time dyan. Kasi real time itong natin, itong pagte-trade natin. So, gaya ng mag-live trade si Coach Snars. So, medyo delayed na kasi nasa Zoom link tayo. 'Di ba? The internet sometimes nagsuslow. Pero dun kayo, kaya si Coach Nars, yes, sa laptop siya nag-trading view niya, pero nagpo-position siya dito sa cellphone niya. Kasi pag ano yung takbo ng cellphone niya, ito din, mas madali yung pag-close. So kung naghahang sa laptop, o di ba kung sa laptop kayo nanood kasi nag-live, pero dapat dito tayo sa cellphone mag-base kasi mas mabilis mag-off, o di ba, mas pabilisan to. 5-minute time frame lang atin. Okay? So, ano pang questions? So, every mag-live session sa cellphone nyo, base nyo, wag na kayong magtingin if napindot na ba talaga yung buy. Pag sabi ni coaches ng buy, o di ba? May delayed sa internet. Diyan naman sa labas, super lakas ng internet nyo. Dito sa Pilipinas, o di ba? Marami pang aabutin yung internet, so may traffic din. So, ano pa? I mean, umakyat na po yung candle, saka lang lumabas yung buy. Oh, so it means nasa internet nyo or siguro merong glitches, may times na ganun.
So, kaya, pabilisan lang. If close mo na agad. If nag-hang na yung cellphone nyo, ganun lang. So, hindi naman talaga namin hawak if nag-hang or na-delayed or what. So, it means nasa platform or it's either sa, sa broker. Pero, on the actual side, kung naka-record kayo, pwede nyo yung i-send dun sa sa VT markets natin. If naka-record kayo, may evidence para at least alam nila. So, para din ma-check nila yung system. So, coach, araw-araw ba itong SMI? Ang SMI natin, it's running 24/7. But this session, every Monday lang, 11 p.m. Okay? Ano pa? Question? Wala na? Wow, matatalino. Excited na ang Pumaldo, another Paldo. Meron ng live trade, meron ng SMI. Oo, di ba? Sulit. Meron ng XAU Sniper. Eh di wow. Meron pang Surefire. Sobrang-sobra na. So, ginagamit nyo din po ba SMI coach? Oo. Kasi bago namin ni-release to, binaktest namin. So, check din namin to confirm lang. Hindi ako nagbe-base talaga na dito na ako naging dependent na ako sa SMI. I have to analyze on my own tapos i-check ko. Okay, tama. Tama yung analysis ko kasi dito sa SMI ito din yung mga signals, ito din yung lumalabas. So, kino-confirm ko lang. So, I'm not depending talaga sa SMI. Ginagawa ko lang siya na confirmation sa analysis ko. So, paano makakuha ng indicator coach? You ask your coaches for the form. Make sure connected yung VT markets nyo sa coaches nyo. If not, ask them how to connect. Kasi gagabayan nyo kayo, niyak kayo sa mga process niyan. Tapos, make sure na yung Telegram nyo, real name nyo. Walang alias kasi hindi kayo ma-accept. Okay? So, mukha kasing walang gumagamit ng SMI. So, tingin mo lang. Kasi, every now and then kasi, if gusto mo lang mag-trade ngayon, pasok ka. Yung iba, lalabas na naman. I-off na naman nila yung Zoom. Later na naman, papasok. So, every now and then, may papasok, may lumalabas. So, ganun lang. In and out. In and out. So, pwede kang pumasok ngayon, gusto mo i-check sa SMI, log out ka naman. Exit ka na naman sa Zoom. Kasi Zoom link lang to. Pasok ka sa Zoom link, makikita mo yung itsura ng SMI. Okay? Real time din. Kasi it's running. Pag magpasok kayo tapos wala kayong makikita na SMI, just message your coach para ma-message sina Coach Marge, sina Coach Kurt, kasi sila yung nagpapara nito. So minsan, kung tayo nga tao nagpapahinga kasi napapagod yung mga computer din, napapagod din. So, may time na ino-off mga 1 hour to 2 hours bago ibalik nila para makapahinga naman yung computers natin. Big help po. Okay. So, coach, every Monday lang pala ako masabay sa SMI. No. 24 hours within 7 days. Bukas ito. Every Monday lang yung session. Gaya ng ginagawa ko. So, na-explain namin every Monday. Okay? Wala nang questions. So, thank you so much sa lahat ng mga students na nag-join ngayon. At saka hoping that you will use our indicators. Kasi binayaran nyo naman din to. And then, it's lifetime access. Thank you so much. And have a good day. If meron kayong mga questions, just message sa mga GCs. Okay, bye-bye. And God bless everyone.